Hello everyone! And today in my life is Germadel Vlog as a small content creator at age of 30. Mapapasabi ka talaga ng I for the go! For today's video ay lalabas nga po kami ng aking mga anak para naman sa ganon ay makabili nga po kami ng aming paninda. Sa mga oras na to ay kakatapos nga lang po ng ulan at medyo tumitirik na nga rin po ang araw kaya nga po ay lalabas nga po Sa kami. Sa kasamaang palad ay umalis na nga kami ng aming bahay at naabutan po kami ng malakas na ulan dito sa daan. Ulan dito sa daan. Tingnan nyo kami yung basang-basa. Para kaming naulanan ng basang sisiyo. Kanina pag alis namin, may araw pa nga, ang ganda-ganda ng panahon. Pero ngayon, tignan nyo guys, naabutan kami ng ulan dito sa daan. Malayo pa kami sa bayan. Guys, sobrang lamig. Ang lamig guys, ang lamig. Eh, yung dalawa, nanginginig na kaya? Pero enjoy na, maligo ng ulan. Diba? Syempre, tutuloy tayo. Choice, pupunta pa rin kami dahil wala pa naman naligo sa aming tatlo. Ayan, hindi pa kami naligo. Fast forward na nga tayo at kahit nabasa nga po kami ng ulan at basang-basa kami talaga dyan sa mga oras na ito ay talagang tumuloy pa rin po kami pumunta ng bayan. O diba? Ay for the go! Ulan ka lang pero matigas kami. Basta makabili lang po kami ng gagawin kong graham balls at pastillas. Dito na nga po pala kami nagpark sa tapat nga po ng Nobo dahil nga po alam po namin ay nakabukas nga po yung groceries kung saan po kami nag-grocery pag bumibili nga po kami ng aming ginagawang paninda. Kaso nga lang ay nakasarado nga po sila dahil nga sa panahon ngayon ay may bagyo. Kaya dito na lamang po kami napadpad sa loob mismo ng palengke at marami pa naman po dito nakabukas ng mga groceries. Kaya dito na nga lang ako bumili ng mga kailangan ko. Kahit sobrang basa ko nga po to sa mga araw na to ay talagang hindi po talaga ako nilalamig dyan dahil nga po nag-i-enjoy naman po ako sa mga ginagawa ko at nakalabas po kami ng mga anak ko kahit papaano at kahit na umuulan. Siyempre, hindi lang naman po ako yung basa, kundi rin po yung mga anak ko ay basang-basa nga po sila. Kaya tinanong ko nga po kanina kung nilalamig nga po sila. Ang sabi nila ay hindi naman daw po. Ang sabi nga nila ay maliligo nga daw po ulit sila ng ulan. Kaso nga lang ay hindi na nga po umulan sa mga oras na yan at nandyan po kami sa loob ng mismo ng palengke. Pinagtitinginan nga po pala kami ng mga tao dahil nga po nakikita po nila na sobrang basa nga po talaga kami dyan. Pero dinidma ko na lang yung mga taong nakapaligid sa amin dahil nga po no choice po talaga kami kung hindi po kami tutuloy pupuntang bayan, diba? At habang nga naglalakad po ako dito, talagang yung pajama ko ay bumababa. Ganito po kasi yung pajama ko sa tuwing nababasa ay parang mabigat. Kaya habang naglalakad po ako ay hinahawakan ko po talaga itong pajama ko. Tulad nga po ng sabi namin kanina ay wala pa nga pong naliligo sa aming tatlo. May mga araw din po kasi pag pupunta po ako ng bayan at talagang nagmamadali ako ay hindi na nga po ako naliligo. O diba ay for the go. Pero hindi naman po halata na hindi nga po ako naligo pag pumupunta nga po ako ng bayan at pag nagmamadali po talaga ako. Kung alam ko lang naman po na hindi po ako magtatagal dito sa bayan ay hindi po talaga ako naliligo. At kung alam ko naman na abutin po ako ng 2 oras, 1 oras, 3 oras ay talagang maliligo ako syempre. Minsan nga yung kagigising ko lang sa umaga tapos diretso na nga po ako pupunta ng palengke para mamalengke nga po ng aming mga ulam. Yung tamang hilamos ka lang, toothbrush ka lang tapos hindi ka na nga magsusuklay, ayusin mo lang yung kunting buhok mo ay for the go. Habang nag-i-enjoy nga po ako dito na kumukuha ng mga ingredients ng aking gagawin nga po, ay tignan nyo naman po itong anak ko ay talagang napakasuplada ang kanyang. At habang nga ini-edit ko po itong video na to, nang nakita ko nga po itong mukha ng aking anak na nagsusuplada nga po siya sa video, ay talagang natatawa nga po ako. As in, ngayon ko lang nakita yung anak ko na nagganyan nga po siya. Aba, may attitude din pala itong anak ko na katulad ko, char. Bali, dito lang naman po pala kami bumili dito sa grocery ng Kaelma Store. Pag konti lang talaga yung aming grocery ay dito talaga kami pumupunta or sa isa sa side nga po ng Nobo na sinasabi ko sa inyo ay nakalimutan ko lang po kung anong name po ng groceries na yun. Kung medyo madami naman po ang aming bibilihin ay doon nga po kami bumibili talaga doon sa mismong Friendship. Doon sa Friendship po kasi sa groceries na yon kapag Sunday nga po ay sobrang dami nga ng tao. Kahit maaga ka pa ngang pumunta doon para mag-groceries ay abutin ka po talaga ng tanghali dahil nga po sa sobrang haba nga ng pila. Nabili na nga po namin lahat ng mga ingredients ng pastillas at saka graham balls. Kaya umikot na nga lang muna kami dito sa mismo sa loob ng palengke. Nag-shortcut na nga lang po kami para naman sa gano'n na hindi na po kami lalayo kung saan po kami nag-park. Nagutom na nga po itong mga anak ko kakalakad at kakakasunod sa akin kaya nagpapili na nga po sila ng siomay. Wow!
Sa mga oras na to ay may paambon-ambon pa nga ito ng kaunti. At itong anak ko naman ay nagpapabili nga po sa akin ng buko shake. Sabi ko sa kanya, madali pa naman siya lamigin kaya wag na nga muna siyang kumain ng buko shake. Baka kasi ubuin po siya or sipunin dahil nga po naulanan nga po kami, diba? At ito na nga po yung siomai na binili ko para sa aking mga anak at bagong luto pa nga ito. Nakakatakam, diba? Ay, for the go. Sabi ko nga sa panganay ko ay kainin na nga nila dahil nga po alis na nga po kami at pupunta pa nga po kami sa baba sa mismong palengke ng mga ulam. Tatawa talaga ako sa mga part na to dahil nga po nagsubo nga po yung anak ko ng siomai ay nainitan nga po yung kanyang bibig. Fast forward na nga ulit tayo ay nandito na nga po kami sa baba sa mga bilihan ng mga gulay at mga karne at mga isda. Basang-basa pa rin po ako sa mga oras na to at tignan nyo naman yung pajama ko ay talagang bumababa at talagang hinahawakan ko po talaga ito at pag hindi ko po to hinawakan ay talagang madadapa po ako. Ang gaganda nga po ng mga prutas dito, nakakainganyo kaso nga lang hindi na nga po ako bumili dahil nakabudget na nga lang po talaga ang aming pera para sa aming ulam. Sabi ko sa mga anak ko ay next time na nga lang po kami bibili ng dragon fruits dahil alam ko naman na masarap at matamis po yung dragon fruits. Buti na lang talaga at nakakaintindi na po yung mga anak ko. Napadpad na nga po kami dito sa bilihan ng mga isda ay wala na nga po gaanong paninda. May mga bangus, tilapia, galunggong at saka salmon. Kaso nga lang ay hindi ko naman gusto. Pag ganitong hapon na po kasi dito sa loob nga po mismo ng palengke dito sa baba ay wala na nga pong gaanong paninda. Mas gusto ko po kasi yung maaga po talaga ako na mamalengke ng aming mga ulam para naman sa ganun ay marami nga po akong pagpipilian. Pag ganitong hapon na po talaga kasi ay nagkakaubusan na nga ng mga paninda nila. Kaya nung nakita ko nga po itong paa ng mga manok ay bumili na nga po ako. Bali ang kilo nga po ng paa ng manok ay 130 pesos. Bumili lang naman po ako kulang 1 kilo dahil 3 lang naman po kami mag-uulam. Pag bumibili nga po pala ako dito ng paa ng mga manok ay pinapalinis ko na nga po sa nagtitinda. Inaalis lang naman po nila yung kanilang mga kuko pero ako na nga po yung nagbabalat. Itong buo naman po na manok nila, ang kilo po nila dito ay nasa 230 or 250. I don't think so. Basta yun lang po ang alam ko. Habang bumibili nga po pala ako ng mga ulam namin dito sa palengke ay talagang tinatanong nga po nila kung kaano-ano ko nga po yung mga dalawang bata na kasama ko. Talagang tinatanong po nila kung anak ko nga po daw sila or kapatid. Nung sinabi ko nga pong mga anak ko po yung mga kasama ko ay talagang hindi nga po sila naniniwala sa akin. Guys, ako yung nagbibideo kanina. Basta naman ako, uy, naabutan kami ng ulan kanina. Ayan, tawa ng tawa si mama. Si ate, di ako binigyan ng prutas ang binili namin kanina. Ito siya guys, wait. Kasi guys, yung prutas na binili, hindi ako binigyan. O siya, hanggang dito na lamang po ang aming vlog. Thank you for watching everyone. Salamat sa walang sawang pagsuporta. Salamat po sa inyong pagmamahal sa amin. Thank you everyone. See you next time.